My name is John Ludig Gayapa from BSITS2A. So may panibagong tayong activity which is yung discussion ng aming content na RAID installation. So itong activity na to ay OS B7 na. So for RAID installation, ang pinakaunang step natin is initialize the disk by opening the VirtualBox, go to Settings, Storage, add hard disk, create, click Next, and set to 2 GB and finish. So una, bago natin magawa yung iba't ibang RAIDs na ilalagay natin sa mga initialize natin na disk, una muna is kailangan natin i-open yung VirtualBox na OS server natin na 2008. Under nun, pwede tayong punta sa settings, tignan yung storage, and dun tayo mag-a-add ng mga hard disk, and i-set natin yun into 2 GB, then finish. Then, for the next step, gagawin lang natin lahat ng mga ginawa natin kanina 3 times. Then, pwede natin silang isa-isahing i-choose for them to, para magamit natin sila sa paggawa ng mga installation ng RAIDs. So, for the next step naman, pwede na natin i-start yung ating server, which is yung 2008. Then, step 4, go to Start, right-click the computer, and click the Manage button, select the storage, then Disk Management, click OK to initialize the disk. So, meron yan dito sa Start or the lower left part ng computer natin. Pag kinlik natin yon, merong computer dito na navigation, then right-click, then manage the button, mapupunta tayo dito sa server manager, then i-click lang natin tong storage, then disk management, then may maglalabas dito na prompt na need nating initialize yung disk, then click OK. So for this next 5 naman, makikita na natin yung mga unallocated disk drive na ginawa natin noong nag-initialize tayo from the step 1. So next, para makapagawa tayo ng RAID 0, under disk management, pipili lang tayo ng one unallocated disk, right-click lang natin, then new stripe volume. Then, once na maklik na natin yung new stripe volume, isa-select natin yung disk 2, i-add natin yon, then click next. So, once na ma-add na natin yung disk 2 dito, so selected na siya, click next tayo. Then, dito naman, pwede nating i-modify yung mga information ng RAID natin. So, i-change lang natin yung volume label to RAID 0, click next, then finish, then may magpo-prompt na warning, i-click lang natin yung yes. So, once na maklik na natin yung finish at yes, yung mag-i-screen natin, yung mga unallocated disk natin must look like this when we are done. So, ito yung sa RAID 0 natin. So, for the next RAID naman, which is yung RAID 1, ang gagawin naman natin is i-delete lang muna natin yung mga laman nung RAID 0 na ginawa natin dito sa mga disk na to. So, ang gagawin naman natin is for the RAID 1. So, i-delete lang natin yung volume ng RAID 0. And, para ma-display yung RAID 1, pili lang tayo ng one unallocated disk, right-click, then new mirrored volume, then click next. So, after nyan, pwede nating i-add yung disk 2 dun sa kagaya nung kanina, and i-change natin yung volume label into RAID 1. So, click next, finish, and yes if there's a warning. So, once na magawa na natin lahat ng yon, dapat yung RAID 1 natin should look like this. So, makikita nyo may red siya na color. Yun yung RAID 1 natin. So, yung RAID 5 and RAID 3 is magkasama sila dito. So, i-delete lang natin ulit yung volume ng RAID 1. And para mag-display yung RAID 5, mag-right-click lang tayo ng unallocated disk ulit. Then, choose new RAID 5 volume and next. So, once na mapindot na natin yung next, mapupunta tayo dito sa Welcome to the new RAID 5 volume wizard. So, dito, i-click lang natin na yon. So, once na magawa na natin lahat ng yan, RAID 5 should look like this. So, ganyan. So, makikita nyo na ganyan na yung RAID 5 after natin magawa yung paglilipat ng mga disk, lahat ng disk dito sa para maging selected. Then, papalitan lang natin yung new volume name na into RAID 5 at magiging ganito na siya. So, ngayon, we are already finished na sa ating
OSB6 and i-discuss naman natin yung ating question na nasa notepad. So, dito naman, ito yung ating OSC7. So, number 1, insert text file on each RAID drive, then destroy one disk of different technology. What happened to the file or drive? So, dito sa ating RAID 0, since hindi permitted yung redundancy sa RAID na to, if one disk is destroyed, then lahat ng data nun is masisira or mawawala, I mean. So, the file stored in the destroyed disk will be unrecoverable. Ibig sabihin, once na wala na natin yung file at dahil nga hindi permitted dito yung redundancy, then hindi na natin pwede i-recover yung mga laman ng date ng file na yon. So, for the RAID 1 naman, since mirrored yung data dito across multiple disk, dahil pinili nga natin is new mirrored volume, so ito yung magre-resulta na sa ating system na mag-continue yung function niya using the mirror copy from the surviving disk, making it an accessible data or file. So, accessible pa rin yung data and file since ginagamit niya yung mirror copy ng surviving disk natin. So, for RAID 3 and 5 naman, yung both RAIDs na to gumagamit sila ng parity para ma-provide yung fault tolerance natin. Ibig sabihin, if nasira yung isang disk, then pwedeng i-reconstructed yon para maging possible sa ating mga file or data na maging accessible. So, for the next question naman, insert another disk and merge it to existing RAID. What happened installing the new or addition disk? So, for RAID 0, the new disk I am adding will continue to add. However, there is no redundancy, the same as safety for protection of data that will result in data loss. So, hindi nga niya supported yung redundancy. So, limited lang din or wala tayong safety and protection of data na pwede makapag-result sa data loss. So, for RAID 1 naman, since yung new disk natin ay mirrored with an existing disk, so meron tayong redundancy. So, yung data dito will be replicated to the new disk, ensuring fault tolerance. So, for RAID 3 and 5 naman, para ma-increase natin yung fault tolerance and capacity, yung system must distribute the data across all disks and mag-maintain yun ang tinatawag nating parity. So, yun lang. Since natakal na natin lahat ng ating installation and yung questions na sasagutan from OSC7, then we already finished na sa ating activity na OSB6. That's all. Thank you.